Isa sa magandang katangian ng tao na nakakahalubilo natin, yung meron siyang kahabagan. Yung makita mo siyang may malasakit sa kapwa, sa mahal sa buhay, yung makita mo siya ng kabutihang asal, kahit saan siya magtungo. Isang napaka-inam na kasama, yung tao na merong puso na pagpapakumbaba, makatao. Ang mundo po ito ay kinukulapulan ng kasamaan. Ang ating paligid ay dinaragsa ng iba-ibang ugali. Bata ang kaisipan, nangahalay, mga bata bubugbugin ng kapwa bata, magulang bubugbugin ng anak, anak sasaktan ng magulang. Pangkaraniwan na ho, nakikita natin ang kawalangyaan sa paligid. Nakakatuwa nilang isipin na kapag papagaan ng kalooban, may mga tao pa rin na kinakita ng kahabagan, kabutihan. Somebody said, if you would win the world, melt it. Do not hammer it. So, mas nakakagaan ng kalooban ang tao na merong kapakumbabaan. Yung tao na merong puso sa kapang magmalasakit. And not because ako'y taga Santa Maria, since ito po ang ating pagtitipon is because of the My Brother's Keeper program ng Philippine National Police. Saksi po kami sa kabutihan at kapakumbabaan ng ating kapulisan, selfless, serving, truly, totoo sa kanilang sinumpang tungkulin, to serve and protect. We saw them helping others, giving goods to the poorest of the poor. So imagine the impact na itong mga naka-uniform na police ay gagawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Makikita rin sa atin ang lakas ng dating nun sa paligid. Nakikita tayo ng mga bata. Sana nga ho, ang nakikita ng mga bata ay gayon. We all can share our story about a time in our life when someone was so kind to us. Ang problema lang ho, minsan, pinakataya ng mabuti, pinagmalasakitan, ginawa ng lahat ng bagay para ma-encourage to be by. And yet, itong mga tao ito, they do not deserve a bit ng iyong malasakit. Although, ang bagay na yun ay dapat mong ipagpatuloy alang-alang sa Diyos. Hindi sa ganong klaseng mga tao, kundi sa ibang tao who really deserve. Ako po yung likod, Fred Guzman, ang life coach ng Squad 240 ng Philippine National Police Santa Maria. And we are to discuss how to be compassionate, pagiging makatao, mapagmalasakit, mapagkawang gawa. Again, wala pagkonsinti sa mali. Wala doon ang pag-ayon sa kalikuan. Wala roon ang pagkukundangan sa kasamaan. This is the lesson about showing kindness, compassion to all people who deserve it. Nakita namin ang humility ng kapulisan. How they serve, really serve the people. And we must be grateful. Jude 22, and some have compassion, that would make a difference. Pag tayong mga Kristiyano na tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan, kapiling ng mga
people in authority would show compassion, selflessness, malasakit, napakainam na mabuhay sa mundong ito. Ephesians 4:32, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mga patawaran sa isa't isa, gaya naman nagpagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Above course, ang mga tao ito na papakita mo ng ganyang ugali must deserve kindness, forgiveness. Abay, kung matigas pa mo ka, no way. Hindi karapat-dapat. Hindi dapat sayangin ng perlas sa baboy. Ang Diyos man ho, walang ibibigay na anumang kapatawaran sa mga taong ayaw magpakumbaba. 1 John 4:11, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Very well said. It's a sacrificial love. Yung ugaling masama, tratong hindi tama, disrespect na inyong tinanggap mula sa ibang tao, those attitudes should not stop us in being kind to people, being compassionate. So how do we show compassion to others? Simple lang ho. Gagawin mo itong bagay nito alang-alang sa Diyos. Para sa Diyos. Ang tao ay makakadama ng tunay na malasakit. Because God shows us compassion. Binuhos ng Diyos ang kanyang malasakit, ang biyaya. He gave us good things which we do not deserve. Araw-araw binibigyan kanya ng hininga. Pagising mo sa umaga, you have another day. You are breathing the air free. You enjoy the sunshine and the rain. And yet people never been grateful. Matthew 5:7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Most of those who receive mercy and deserve mercy, wala pong duda na ito magpapakita ng kahabagan. Those who are compassionate are the ones who felt compassion mula sa ibang tao. And in return, these people will show compassion sa ibang tao. And only those who show mercy will continue to receive it. Showing mercy to others is not softness. It's compassion that serves. Ang Panginoon, mga kapatid, si Kristo, did not save us only from something. The Lord Jesus Christ saved us for something. Di na tayo iniligtas na mula sa impyerno, iniligtas din niya tayo para magpakita ng kahabagan sa tao. And He wants to live His life in us and through us as we serve others. That's why when we serve others, when we show compassion, when we do malasakit sa kapwa, it's God living in us, it's God showing them the kind of attitude na dapat na ipakita. At kaya natin nagagawa, it's because of Him. Nothing else, nothing less. Psalm 103 verse 13, kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon aawa ang Panginoon sa kanila na natatakot sa Kanya. How can God show compassion doon sa mga tao nilalapastangan ang salita Niya? How can God show compassion to those people who cursed Him and never had compassion to others? Pangalawang bagay, mga kapatid, love your neighbors. Love others as yourself. And we look after the interest. We must look for the well-being of others. Lalo na ang pamilya, the same way we look after our own. Kung paano nagmamalasakit tayo sa ating sarili, pinapahalagaan natin ito, iniingatan ito, that's the same way we should do the same sa kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. We should speak to them kindly. At least give them allowance for their mistake. Ibig sabihin, maparaan natin kahit paano.
Hindi natin kukonsintihin, but give them the benefit of the doubt. It's good when you obey the royal law. Ano sabi ng James 2:8? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo na mabuti. Yes, there are people who did some mistake, honest mistake. And then we could show them compassion. Pero talaga sadya na at nagwawalang yana, nangungunsinti na tayo ng kalikuan. But those people who did some mistakes and they did something wrong sa atin, and they showed humility, and they showed feeling sorry and apologize, ito rin na Kristiyano. Hindi ka na kailangan magsabi niyan. The very fact na nagpakita ka ng kapwa kong babaan, you don't need to say, I'm sorry. Kumbaga, ano na yun? Quits na. Let's start all over again. Nga lang, masakit doon, kung sino pang gumawa ng kabulustugan sa pamatigas sa mukha No way ng tao na ganoon makakalusupong ng tao na kahabagan din siya. Let's learn to comfort those who are in trouble. This may be through prayer. Hindi mo lahat ng bagay natatapatan ng material na bagay. You can show comfort and compassion to those people who are in trouble by your prayer. Yung salita ng pagkaunawa, a sort of encouragement. Sometimes our presence means a lot to them. Yung presensya man lang natin. 1 John 3:17-18, listen. Datapot ang sinamang may pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at doon ipinagkait ang kanyang awa, paano mananahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. If you really want to show compassion, do something. Pagaanin natin ang buhay ng ating kapwa, lalo na ating mahal sa buhay. People are having trouble. Sometimes you could see some smile, but deep inside, they need some encouraging words. Paraanin natin yung pagbubunganga, pang-uokray, paglilitanya. Minsan hindi na kailangang marinig ng tao o makita pagbumunga natin because discouraged sila pag nakita pa tayo. Ang bigat lalo ng kalooban nila, and then for all you know, itong taong ito dumanan sa pagsubok, nadagdagan mo pa ng konsumisyon. Manabagang makita man lang nila ng ngiti at konting gaan. Proverbs 3:27-28, huwag mo ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaon ka, bumalik ka uli at bukas magbibigay ako. Pagka ikay mayroon, mga kapatid, do something. Don't wait for others to do something to you. Do not wait to do something good to others. Pag lahat ng tao ay naghihintay na gawan siya ng kapwa niya ng mabuti, at lahat ng tao naghihintay na gawan mo ako ng mabuti, nobody will do you any good. But if all of us would try to look for someone whom we could help, if all of us would find somebody na mapapagaan ng kanyang kalooban, kung yan ang attitude natin, mapagaan ng kalooban ng ibang tao, you will find somebody helping you in return. Ang Diyos napaka umaawain ng Ama sa langit. Si Kristo ang lahat ng pinanggagalingan ng kaaliwan, and He comforts us sa lahat ng ating suliranin so that we may be able to comfort others. When you're in trouble, God will always be there to comfort you. Hindi lang para ikaw to pamper, to be able to pamper others pagka lagpas ka sa anong pagsubok. 2 Corinthians 1:4, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian upang ating maaliw ang nasa anumang kapigatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Isang bata umuwi galing sa kanyang eskwelahan at malungkot siya at sabi ng nanay, ano nangyari? Billy, bakit ikaw malungkot?
ay, Mama, ang kaibigan ko si Jack ay namatay ang mahal niya sa buhay. Ang lungkot-lungkot niya. Oh, okay. So, nung malaman mo na namatay ang kanyang magulang, ano ang ginawa mo? Wala, I just cried along with Jack. And sometimes, yung presensya mo ay makapagbibigay lakas. Huwag naman sana na yung presensya mo magpapabigat ng kalang kalooban. Sana yung makita lang pagmumukha mo nakapagbibigay ng tuwa at ngiti sa kanilang mga labi. Hindi sa tuwing makikita tayo, umabagit ang pangalan, nasisira na araw nila. Sumisimangot na kagad sila. Sambako na kagad ng kanilang buhay. God help us. And Lord have mercy na tayo po ay mag-isa ng tagapagpagaan, that we may pass this life known as person who is compassionate, willing to uplift somebody. So let's be good to everybody, because everybody somehow are having trouble. Yung mga tao na may ngiti, na inyo nakakaharap, na kinukumusta mo, they would say, just, I'm fine, I'm okay. Kaya nga let them know na you don't need to hide. It's okay not to be okay. Na pagka ikaw kapiling nyo nasa paligid, you are a shoulder to cry on. Na sila makakasampung ng somebody who would be willing to listen. Even yung mga tao na masasayahin, masisigla, bubbly, in public, most of them, sabi ni iba, are the person who deep inside are hurting. Yun na lang ang kanilang pantakip, cover up. So if we try to take time na unawain ang mga tao, we might find some people who are tough in the exterior. Pero if they would find you willing to listen and willing just to be somebody who would be a friend, they would open up. Maraming tao na iligtas ang buhay sa ganong attitude. Purihin ng Diyos. Hindi natin kukonsintin na mali, hindi natin ayaw na ng kalokohan, but may God help us to be good and kind and compassionate to others. And again, let's always be thankful sa Diyos sa kanyang araw-araw na protection. Look at Lamentation 3:22 and 23. Sabi ng Bible, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, dahil ang kanyang habag ay di nauubos. Laging, bago tuwing umaga, dakila ang katapatan ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? God will never run out of compassion. Yung Maria Cristina Falls, Niagara Falls, whatever falls meron tayo, they may dried up isang araw. Pero ang kahabagan ng Diyos will never run out of compassion. Mga kapatid, ang compassion ng Diyos, kahabagan, will fail not. And we always be reminded, dahil sa Diyos, alang-alang sa Diyos, be compassionate to those who deserve it. Be kind. Pagtiwala natin ng Diyos, huwag natin siyang ilayo sa ating kaisipan. And let me close with this. 1 John 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, dinidinig niya tayo. At kung ang ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na nasa atin ang kahilingan at sa kaya hiningi. You want something from God? Ask compassion. Ask kindness. Ask Him to help you show love to others. There were two friends. Let's use Juan and Pedro. Kaya sila, nagsisikap. Finally, they went to college and they both wanted to be an architect. Juan, medyo magandang buhay, nagpatuloy. But Pedro, medyo mahirap lang, hindi na kaya ng magulang. Si Juan, nakapag-aral sa mamahaling paaralan, naging magaling na arkitekto. Si Peter, na bagamat magaling din sa designing, natin siyang karpintero, pero magaling siyang karpintero.
After many years, nakipag-ugnay si Juan kay Pedro. And then, all of a sudden, sabi niya, Pedro, my friend, I want to meet you. And then they met, and they talk, and nagkwentuhan sila ng maraming bagay. Then, bago sila nag-awat-awat, ang sabi ni Juan, Pedro, this is one reason I want to meet you. I want you to make me a house. Sabi ni Pedro, na insulto siya, pambira ng pare. Ako pag-aguhin mo, karpintero lang ako, ikaw itong arkitekto. No, walang masama. Gusto ko, kasi alam ko mas magaling ka sa akin, hindi ka lang nakaporma. Pero I want you to design me a house. I want you to build me a house. Sky's the limit. Nababalot na po ng inggit at anumang galing hindi maganda itong si Pedro sa kanyang kaibigan na parang akala niya inusunto siya. So sabi niya, sige, cool, gagawa kita. Sky's the limit, yes. Okay, gawa mo ko lahat ng, design mo ko, gawa mo ko. Wala ka, basta ko ng presyo. Sabi mo sa akin, no problem. Isang bagay lang. Ako maglalagay ng pintuan. Bang klase. Kasi, sobrang ganda ng pintuan ito galing pa sa abroad. Okay, good. So, to make the long story short, gumawa ng magandang bahay, ang ganda lahat, pero alam niyo, deep inside Peter, yung kaibigan, nagkakaroon siya ng galit at sabi niya, hindi dapat ako sa ganitong kalagayan, dapat ganito, mas magaling ako sa kanya, matalino ako sa kanya, pero bakit siyang nauna sa akin? So, nangyari si bahay, pero ang materyales ay kulang-kulang. Yung dapat 10 bakal, ginawa niyang 7 lang. Yung dapat ganitong halo ng simento, ginawa niyang 20, dapat ginawa niyang 18 lang. So, ang gandang tingnan panlabas, pero ang kanyang materyales ay hindi primera klase. Parang nasusura siya ng di mawari. Binabalot siya ng inggit na hindi niya maipaliwanag. Finally, sabi niya, Pedro, gusto ko na makita ang bahay. At punta sila ron, silang dalawa lang. Dala ko na yung pinto, Pedro. Ikabit mo yung pinto. Pero gusto kong sabihin sa'yo, ito na yung bayad ko sa'yo. Binigay siyang check eh. Talagang minahalan niya. Kung yung presyo binigay, pero meron akong gift sa'yo. Isang maliit na box. O ano to? Sabi ni Pedro. Susi. O ano para saan to? Para doon sa pintuan. Because this house is yours. Regalo ko sa'yo at sa pamilya mo. Mga kapatid, somehow, pinangungunahan tayo ng galit, inggit. At hindi naman tayo inaaway. Hindi naman tayo, basta tayo, trip lang, kinasusura natin yung isang tao. Kinukubabawan tayo ng inggit at anumang bagay. You just ignore them. And then pag nakakakwento kang puwang, gusto mong tablahin. For all you know, itong taong ito, hindi mo kaaway, he's a friend. Compassionate. Ngayon, ano pa mumukha ni Pedro? Mga kapatid, lilipas ang araw, panahon, mawawala tayo sa mundong ito. May we leave a legacy and let us be known whenever they mention our name, they would put smile in their faces. At paglipas natin sa lupang ito, they would say, this person is so compassionate, he's so kind. Nakikita ko sa kanya ang ugali ng Diyos. So may God help us. And may God help us to be kind and compassionate. Please pray for our Squad 240. Patrolman Tyron Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rudolph Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming squad leader sa Police Executive Master Sergeant si Sir Joseph Aquino. You pray for us as we pray for you. May God give us peace. Stay safe. Until next time, salamat po.